Alright guys, so welcome back to our video. So ngayon ay pag-aaralan natin kung paano mag-start mag-trade sa Forex or sa gold versus USD. So before tayo mag-trade, kailangan natin ng trading platform. So sa video na to is magda-download tayo ng MetaTrader 5 sa Play Store. Okay? So gawin natin is kailangan may stable internet tayo para makapag-download ng MetaTrader 5. Okay, so let us open the Play Store. Okay, and then i-search natin yung MetaTrader 5 or MT5. So in the search bar, type mo lang yung MT5, search mo, and then so i-click mo lang yung install button ng MetaTrader 5. Click install. And then hintayin mo matapos yung pag-download and automatically mag-install yan sa ating mobile phone. Ayan, as you can see, na-install na yung MetaTrader 5. So next, we will open this application by clicking or tap the open button. And meron siyang welcome screen. So let us click the accept button. And then meron siyang na kung mag-open tayo ng demo account or for example, meron tayong existing account sa ating mga broker. So pwede rin natin siya i-login. So for now, let us open a new account dito mismo sa MetaQuotes. Okay, so i-click mo lang yung open an account. Okay, so this time mag-login tayo or mag-create tayo ng demo account dito sa MetaTrader 5. So click mo lang dito yung plus, click mo lang dito yung add trading account. And then since wala pa tayong broker, mag-create tayo muna ng demo account dito sa MetaQuotes Ltd. Yan. And then in the next screen, since mag-open tayo ng demo account, so i-click mo lang ito yung open demo account. And here you need to input your first name, second name for example, and then date of birth, 92 December. Pwede man dito sa sa my birth date, kahit hindi naman totoo yung birthday mo, pwede naman. Okay? Kasi demo account lang ito. And then for the phone, ayan, sa email, pwede dito Nestor at gmail.com. Okay, and here the server, I choose the MetaQuotes demo, and account type, I think I am going to Forex Hedge USD, and for the leverage, I think I'm going to use the 1:500, and your deposit, try natin sa 5,000 USD. Then click accept and register. Alright, so then click done, and then so we are now in a demo account. Napunta dito tayo sa may lower portion ng ating app. So meron dito mga buttons, then codes, the charts, okay, trade, history, and messages. So now dito muna tayo sa codes. So since yung ginagamit ko na pag-trade o tinitrade ko dito talaga is XAU USD, so, which is the gold trading. So by default, ito yung mga currencies na nandito na mismo sa ating trading platform. So ang gagawin natin is mag-import tayo ng instrument or trading instrument. So since magte-trade tayo ng gold, i-click mo lang yung plus sign dito, and then you go to metals, and then hanapin mo si XAU USD or gold versus US dollar. Click mo lang yung plus para ma-add siya dito sa codes. Ayan. And then you click the XAU USD, and then you choose the chart para ma-open yung kanyang chart. And now here, nandito na tayo sa kanyang chart. And ayan. So next is yung gagawin natin is paano mag-trade, paano natin enter yung trade. So in the upper portion, click mo lang yung ang button dito sa taas, so mag-pop up yung sell at saka yung buy button. And then sa center niya yung ating lot size. Okay? So let's say for example, if you feel na yung price is bababa, so you click the sell. So sa first mo na pag-download, pag-trade, meron siyang one click trading, so i-click mo lang accept the terms and conditions, then click OK. And then since feeling mo na mabababa yung price, so i-click mo lang yung sell. Alright?
So, meron na tayong order. So, paano makita yung order? So, punta ka dito sa trade. Diyan mo makita yung order natin, which is nakasell tayo in 0.01 lot size. Okay? So, ngayon is negative. Since nag-sell tayo and then yung price is biglang tumaas. Alright? So, yan. So, then, balik tayo dun sa trade. So, pwede natin siya i-modify. No? I-swipe mo lang yung order natin. And then, i-click mo yung pencil para ma-edit. No? Mag-set tayo ng SL and TP. And maganda dito sa, sa MT5 kasi pwede mo na siya ma-move yung order natin. I mean yung SL na TP. So, i-click mo lang yung cell na line and then it will display may tatlo kang options, no? So, i-close mo siya. I mean, pag na-close mo, bali, talo ka. And, or you can select SL, no? Pag-select ka ng SL. Ayan. So, sa SL above the swing high, no? And the TP. Say, TP mo dito. Ayun. So, depende yan. So, depende sa risk tolerance mo. If malaki yung mataas yung SL, so malaki lang rin yung risk. So, depende yan sa strategy. So, for now, tuturuan ko muna kayo kung paano mag-enter ng trade. So, click mo lang ulit yung sell order mo dito, then set SL dito, bandang dito para di siya madali ma-SL. And click the TP, then you can set your TP. And then click the arrow right para mag-save, and then click modify. So, you can see meron na tayong SL and TP. So, kailangan mo mag-set ng SL para hindi, I mean, pag mali yung analysis mo, so, pag na-hit yung SL, ma-end na yung trade, saka ma-close na, natalo ka. Pag na pumunta yung price doon sa TP mo, it means panalo tayo. Right? So, that's a very simple na simple explanation lang natin ng trade. No? So, now, let us close this trade. Okay, pwede mo siya i-close. Okay, pwede mo siya i-close by swiping here and then click mo lang yung check and then close with loss. Ayan. So, na-close na natin. So, loss tayo ng negative 0.21. Right? So, ganun lang, no? And then, when you tap the screen, so it will appear, no? Meron siyang nag-appear na time frame. And then, kung gusto mo pumunta ka sa monthly, click mo lang yung MN. As you can see in the monthly chart, no? Monthly, and then for the weekly, ayan yung chart natin. For the day 1, and for the H4 or the 4-hour time frame, and for the H1 for the 1 hour, alright, and M30. Okay. So in every time frame, no, may katumbas siya na candlestick. So nakita niyo yung mga candlesticks pag nag-click tayo ng M5. So each candlestick represents a 5-minute, no. Ibig sabihin na magko-close yung candlestick after 5 minutes. Ayan. Ito. Ayan. So, let's say, punta tayo sa H1. So, yung H1, 1 candlestick is equivalent to 1 hour. So, ibig sabihin, hintayin mo yung mag-close yung candlestick after 1 hour. Okay? Now, paano tayo mag-insert ng indicator? So, to insert an indicator, tap mo lang yung screen, and then click mo itong, ito. Ayan. So, then click the plus. Then, say, add tayo ng moving average to filter the trends. It's either uptrend or downtrend. So, ginagamit ko is I am using 50. Then, change natin yung color to yellow. Then, click save. Then, back. Okay, so hintayin na natin mag-load yung ating chart. Ayan, as you can see, meron tayong moving average. 50 period, no? Ayan. 1 hour. That's it. So, this is how you start your trading journey. So, I hope may natutunan kayo sa ating short video tutorial. So, next video is pag-aaralan natin yung mga basic concepts ng pag-trade. So, make sure na naka-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Then, pakishare na lang ng video para at least makatulong din tayo. Pakishare ng info. So, always remember na ang trading is not for everyone. Hindi ito para sa lahat, no? Those na nagre-risk or yung mga risk taker lang yung nag-stay dito sa trading. Okay, so tandaan yung trading, it's not for everyone. Alright? So I hope na nakapag-share ako ng idea or knowledge. And alright, so thank you for watching and I hope
nagustuhan yung ating video tutorial. And please don't forget to click the subscribe button and share our video so that others can learn also. Thank you so much.